Sa tahimik na koridor ng aming apartment, narinig ko ang usapan ni Marivic at ng kanyang ina. Ang plano nila, kunin ang lahat ng aking pinaghirapan, lalo na ang bahay at lupa na nagkakahalaga ng 20 milyong piso. Ang bahay na ito. Ang aming pamilya. Hindi ko naisip na ang sarili kong asawa ay magiging magnanakaw sa sariling tahanan. Isang malalim na buntong hininga. Ngunit sa aking isipan, isa-isa kong inilatad ang mga hakbang. Bago tayo magpatuloy, kung maaari, mag-subscribe ka sa channel at sabihin mo sa comments kung saan ka nakikinig ngayon, ikatutuwa ko talagang malaman iyon. Ako si Jose Aranda. 60 taong gulang na ako ngayon. Sa loob ng mahigit 30 taon ng aking buhay, halos lahat ng oras ko ay inilaan ko sa operating room ng Manila Medical Center. Hawak ang scalpel, humaharap ako sa manipis na linya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ngayon, malapit na akong magretiro, ngunit patuloy pa rin ako sa pagtatrabaho, kahit pa sa isang kumperensya ng mga doktor sa Singapore sa mismong araw ng bagong taon. Sa totoo lang, gusto ko sanang manatili sa bahay kasama si Carla, ang aking anak. Ngunit si Marivic ang aking asawa, siya ang masigasig na humikayat sa akin na umalis. Sabi niya, #, para sa iyong karera #, daw yon. Kahit na sa loob-loob ko, mas gusto ko ang simple naming pagsasama bilang pamilya sa mga espesyal na araw. Bumaba ako ng eroplano sa Changi Airport ng Singapore. Ang ugong ng makina ay naglalaro pa rin sa aking pandinig. Ang lamig ng hangin sa di kilalang lungsod na ito ay nagparamdam sa akin ng bahagyang panginginig. Habang tinitingnan ko ang mga mensahe ng pagbati sa bagong taon sa aking telepono, biglang may tumawag. Numero ni Mang Tonyo Cruz, ang aming matalik na kapitbahay sa Maynila. Ang boses niya ay nagmamadali, tila may kinakatakutan. #, Jose, kailangan mong tawagan ako. Tungkol kay Carla. May video ako, #. Mabilis akong tumawag pabalik. Ilang segundo lang, may dumating ng video file sa aking telepono. Nanginginig ang aking mga kamay habang pinipindot ko ang #play, ang video. Kuha mula sa bintana ng ikalawang palapag ng bahay ni Mang Tonyo, ay direktang nakatutok sa aming likod bahay. Ngunit hindi iyon ang aming bahay. Iyon ay sa mansyon ng mga Alcantara, kung saan nananatili si Marivic at ang kanyang pamilya. Umuulan ng malakas. Si Carla, ang aking anak, ay nakatayo sa gitna ng likod bahay, basang-basa, at nanginginig sa lamig. Sa paligid niya ay naroon si Marivic, si Stella, si Lito, at pati na rin si Daniel, ang anak ni Stella. Nakatayo lang si Marivic, nakakrus ang mga braso, ang kanyang mga mata ay walang emosyon habang nakatingin kay Carla. Para bang naiirita pa siya nang subukang abutin ni Carla ang kanyang tingin. Pinagmumura ni Daniel si Carla, pagkatapos ay itinulak siya. Isang malakas na sampal mula kay Lito ang sumunod, na nagpaikot sa ulo ng aking anak. Pagkatapos ay ang matatalim na salita ni Stella. Nakita kong tumalikod si Marivic, hindi man lang tiningnan ang anak namin, habang si Carla ay nanatili doon, ang luha niya ay nahahaluan ng tubig ulan. Ang puso ko para bang huminto. Walang nararamdamang takot o pagkabigla, tanging isang napakalamig at kalkuladong pakiramdam. #, walang silbi ang pagluha dito, #, bulong ko sa sarili. #, oras na para kumilos, #, agad kong kinansela ang lahat ng aking nakatakdang gawain sa kumperensya. Naghanap ako ng pinakamaagang flight pabalik sa Maynila. Pagkatapos, tinawagan ko si Abogada Elena Ramos, isang magaling na abogado ng pamilya na nakasama ko na sa ilang mga kaso noon. Nakatingin ako ngayon sa labas ng bintana ng eroplano. Ang puting ulap para bang nagkakalat na piraso ng mga alaala. Paulit-ulit na bumabalik ang mga larawan. Naalala ko si Carla, ang aking anak, sa mga nakaraang buwan. Isang 9 taong gulang na batang babae. Mas tahimik siya. Iyon ay lalo na kapag nasa bahay ng mga Alcantara. May takot sa kanyang mga mata. Laging ganun tuwing nababanggit si Daniel. O kaya naman tuwing may mga pagtitipon ng pamilya ng aking asawa. Nakita ko rin noon ang maliliit na pasa. Mga baka sa kanyang mga braso. Ngunit si Marivic, ang aking asawa, palagi niya itong ipinapaliwanag ng mabilisan. Naglaro lang sila ni Daniel kaya nadapa, sabi niya. Iyon lang. O kaya, idadagdag pa niya, masyado lang kasing malikot ang anak mo, Jose, Ako naman, naniwala.
O siguro, pilit akong naniwala. Gusto kong maniwala. Ang isipin na may mas masama pa doon ay napakahirap. Isang tanghali, ilang linggo na ang nakakaraan, hinila ako ni Doktora Angelica Santos. Kaibigan ko siya. Kasamahan sa trabaho. Isang mahusay na doktor ng bata. Sa sulok ng aming kantina sa ospital, ang kanyang boses ay seryoso. Quote, Jose, nakita ko si Carla nung check-up niya kasama si Marivic. May mga pasa siya sa braso, at hindi normal, quote. Nagduda siya. Si Doktora Angelica. Ngunit wala pa raw siyang sapat na ebidensya para opisyal na makialam. Idokumento niya lang daw muna sa kanyang talaan. Iyon ang unang kampana ng babala. Ang unang senyas. Ngunit napakabisi ko sa trabaho. Masyadong maraming pasyente. Masyadong maraming operasyon. Mas pinili kong magtiwala kay Marivic. Ang desisyon na yon ay bumabagabag sa akin ngayon. Naalala ko rin ang mga pagtatalo namin. Tahimik na pagtatalo. Sinusubukan kong ipaliwanag kay Marivic na hindi komportable si Carla sa bahay ng mga Alcantara. Ngunit palagi niya akong binabatikos. Sinasabi niyang quote, sobrang quote, daw ako. Quote, walang tiwala sa pamilya niya, quote, iyon ang laging isinasagot niya. Pinipilit niya na kailangan daw ni Carla na quote, maging matatag, quote, na quote, matuto ng respeto, quote. Sinasabi niya na tinutulungan daw ng pamilya Alcantara na turuan si Carla sa tradisyonal na pamamaraan. Quote, ikaw wala ka naman sa bahay, puro trabaho. Hindi mo alam ang nangyayari dito, quote, madalas niyang ibato sa akin ang mga salitang iyon. Ang mga salitang iyon ay parang pader na humaharang sa aming pag-uusap. Isang pader na ako mismo ang nagpatayo sa aking pagiging abala. May isang pagkakataon. Isang hapon. Kami ni Carla ay gumagawa ng isang maliit na bahay puno sa aming likod bahay. Sa isang bihirang sandali ng kapayapaan, mahinahon na nagkwento si Carla. Si Daniel daw ay palaging pinagtatawanan at pinapahiya siya. At si Tita Stella daw, minsan ay nakikibahagi sa pang-aasar. O kaya naman, pinipiling manahimik lang. Sinubukan kong aliwin ang anak ko. Sinabi kong walang sinuman ang may karapatang saktan siya. Walang sinuman ang may karapatang iparamdam sa kanya na masama siya. Ngunit hindi ko ito masyadong pinansin. Hindi ko talaga lubos na naunawaan ang bigat ng problema. Ang aking pagiging ama ay kulang sa mga sandaling iyon. Si Marivic mismo ang nagtulak sa akin na pumunta sa komperensya sa Singapore. Sabi niya, quote, para sa iyong karera, para sa kinabukasan ng pamilya, quote, para raw iyon sa karir ko. Para sa kinabukasan naming lahat. At si Carla raw, magkakaroon ng quote, panahon para magsaya kasama ang lolo at lola, tita at tito, quote. May konting pakiramdam ako noon na may hindi tama. Isang kutob. Ngunit nagpatalo ako. Ayoko nang makipagtalo pa. Ayoko nang dagdagan ang tensyon sa bahay. At sa isang banda, naisip ko, baka iyon ang pagkakataon namin ni Marivic na quote, magpalamig muna, quote, bawasan ang init ng aming samahan. Ngayon, habang nasa eroplano, napakalakas ng aking pagsisisi. At galit. Galit sa sarili. Dahil sa lahat ng babalang binaliwala ko. Dahil sa pag-iwan ko kay Carla na nag-iisa. Sa kamay ng mga taong iyon. Ang bawat ulap sa labas ay parang isang patak ng luha. Ngunit ang mga luhang iyon hindi na magagamit ngayon. Oras na para kumilos. Para sa aking anak. Habang nasa eroplano, alam kong kailangan kong kumilos agad. Walang oras para mag-aksaya. Tinawagan ko ang aking sekretarya. Kinansela ko ang lahat ng aking nakatakdang pulong. Lahat ng kumperensya sa Singapore. Ginawa ko iyon ng may matinding determinasyon sa aking boses. Hindi na ako nagbigay ng detalyadong paliwanag. Quote, personal na emergency, quote, iyon lang ang sinabi ko. Sa loob-loob ko, napakaraming oras na ang nasayang ko sa pag-aalinlangan noon. Agad akong nag-book ng pinakamaagang flight pabalik sa Maynila. Ang bawat minutong lumilipas ay parang isang oras. Ang pakiramdam ng pagmamadali ay mabigat na nakadagan sa aking dibdib. Para akong tinutulak ng isang hindi nakikitang puwersa. Kailangan ko ng tulong. Hindi ito laban na kaya kong harapin mag-isa. Sa aking telepono, hinanap ko ang lumang numero ni Elena. Si Abogada Elena Ramos.
Sinusubukan kong maging objektibo. Hangga ampersand apos, maaari. Ang mga pasa ni Carla. Ang babala ni Doktora Angelica. Ang mga pagtatalo namin ni Marivic. Ang pagmamanipula ng pamilya Alcantara. At pati na rin ang mga pahiwatig. Tungkol sa problema nila sa pera. Na minsang lumitaw. Tahimik siyang nakinig. Propesyonal ang kanyang tono. Pagkatapos, kinumpirma niya ang bigat ng problema. Ampersand quote, Jose, malinaw na child abuse ito. Kailangan nating kumilos agad, ampersand quote, ang kanyang boses ay matatag. Bumaba ako sa Ninoy Aquino International Airport, o hindi, kinabukasan ng umaga. May nararamdaman akong pagod. Ngunit puno ako ng matinding determinasyon. Para akong isang pasyente na galing sa mahabang operasyon. Naghihintay na si Abogada Elena Ramos sa dating terminal. Hawak niya ang isang makapal na folder ng mga dokumento. At isang tasa ng mainit na kape. Ampersand quote, Jose, handa na ang lahat, ampersand quote, sabi niya. Kalmado ang kanyang boses. Ampersand quote, alam kong mahirap ito, pero kailangan nating gawin, ampersand quote, ang kanyang mga salita ay parang baluti. Ipinabatid sa akin ni Elena na mayroon na kaming temporary protection order. Mayroon na rin kaming emergency custody. Batay sa ebidensya ng video. Kasama namin ang 2 opisyal ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, o INE. Agad kaming nagtungo. Sa malaking mansyon ng mga Alcantara. Sa isang eksklusibong subdivision. Sa labas ng Maynila. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Para bang naghahanda sa isang matinding labanan. Ngunit ang aking isip ay nanatiling malamig. Nakatutok. Hindi ko naramdaman ang emosyon. Tanging ang misyon lang. Nang dumating kami, si Don Ricardo Alcantara, ang aking biyenan, ang nagbukas ng pinto. Suot niya ang isang silk robe. At may ngiting mayabang sa kanyang mukha. Ngunit ang ngiting iyon ay agad na nawala. Nang makita niya ako. At ang 2 pulis sa likod ko. Ampersand quote, Jose, anong ginagawa mo dito? Ampersand quote, tanong niya. Medyo nautal. Ampersand quote, akala ko nasa Singapore ka. Ampersand quote, ang boses niya ay nanginginig. Hindi sa galit. Kundi sa gulat. Hindi ko na hinintay ang kanyang imbitasyon. Agad akong pumasok sa loob ng bahay. Ang amoy ng kape at bagong lutong tinapay ay sumalubong sa akin. Isang amoy na dapat ay nagpapaalala ng kapayapaan. Ngunit ngayon para itong lason. Lumabas si Marivic. Si Stella. Si Herbert. At ang iba pa mula sa sala. Nagulat sila. Para bang nairita. Sinubukan ni Marivic na magtaas ng boses. Maputla ang kanyang mukha. Ampersand quote, Mateo, ano ito? Nababaliw ka na ba? Nambubulabog ka ng pamilyang nagbe-breakfast, ampersand quote, ang kanyang tono. Iyon ang tono na ginagamit niya kapag sinusubukan niyang kontrolin ang sitwasyon. Ang tono na alam kong nagtatago ng takot. Kinuha ko ang aking telepono. Hindi ako nagsalita. Ipinakita ko ang isang still frame mula sa video. Direkta kay Marivic. At sa buong pamilya. Iyon ang eksenang nakita ko. Kung saan tahimik niya lang pinagmamasdan si Carla. Basang-basa sa ulan. Ang aking boses ay malamig. Walang emosyon. Ampersand quote, tapos na ang pagpapanggap, Marivic. Alam ko na ang lahat. Nakita ko na ang lahat, ampersand quote. Napakatahimik ng buong sala. Isang nakakabinging katahimikan. Ang tunog lang ng patak ng tubig mula sa payong ng pulis ang naririnig. Sinubukan ni Stella na magsalita. Tungkol sa ampersand quote, disiplina ng pamilya ampersand quote, daw. Ngunit humarap si Abogada Elena Ramos. Ang kanyang boses ay matigas na parang bakal. Ampersand quote, ako si Abogada Elena Ramos. Abogado ni Jose Aranda. Mayroon akong court order dito. Aalis si Carla Aranda sa bahay na ito kasama ang kanyang ama ngayon din ampersand quote, huminto siya. Tiningnan niya isa-isa ang bawat isa sa kanila. Ampersand quote, bukod pa rito, lahat ng naroroon sa silid na ito, maliban sa mga katulong, ay ipinatawag upang magbigay ng pahayag. Hinggil sa di umano ampersand apos, may krimen ng child abuse. Na may aggravating circumstances ng PUT. At pagmamataas, ampersand quote. Ang mukha ni Marivic ay namutla. Nawala ang kanyang pagiging mayabang.
Napalitan ang takot. At galit. Ampersand quote, anak ko siya, ampersand quote, sigaw niya. Galit na galit. Ampersand quote, hindi mo siya pwedeng kunin, ampersand quote, ang boses niya ay nanginginig. Hindi na sa pagpapanggap, kundi sa tunay na damdamin. Sumagot ako. Ang aking boses ay hindi umalog. Ampersand quote, hindi na lang siya anak mo, Marivic. Biktima siya. At ikaw ang umaabuso, ampersand quote, ang mga salitang iyon ay parang mga saksak. Ramdam ko ang bigat ng bawat isa. Sa mismong sandaling iyon, lumabas si Carla sa itaas ng hagdanan. Ang kanyang mukha ay pagod. Ang isang mata niya ay bahagyang maga. Dahan-dahan siyang bumaba. Ang bawat hakbang, mabigat. Nang makita niya ako, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Ngunit hindi siya umiyak. Tahimik lang siyang lumapit. Pagkatapos ay tumakbo siya papalapit sa akin. Binuhat ko siya sa aking mga braso. Hindi ko alintana ang kirot sa aking likod. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ampersand quote, nandito na ako, Carla. Tapos na ang lahat. Walang sinuman ang makakasakit sa iyo muli, ampersand quote, ang kanyang maliit na katawan. Nanginginig. Sa takot. O sa lamig. Umalis kami sa bahay. Sa likod namin ay narinig namin ang mga sigaw. Mura. At pagbabanta. Mula sa pamilya Alcantara. Sinubukan ni Marivic na sundan kami sa kotse. Ngunit hinarang siya ng isang opisyal ng pulis. Ampersand quote, ginang, ampersand quote, sabi ng pulis. Matigas ang kanyang tinig. Ampersand quote, kung gagawa ka pa ng isang hakbang, mapipilitan akong arestuhin ka. Dahil sa pagharang sa katarungan. Lumayo ka sa sasakyan, ampersand quote. Ang mga salitang iyon, nanatili sa hangin. Kasabay ng pag-alis namin. Sa wakas, malaya na si Carla. Ngunit ang bahay na iyon ay hindi lang naging kulungan para sa kanya. Para sa amin. Naging kulungan din iyon. Ng mga kasinungalingan. At pagtatago. Agad kong dinala si Carla. Sa Manila Medical Center. Hindi na ako nag-aksaya pa ng sandali. Naghihintay na si Doktora Angelica Santos. Sa isang pribadong silid. Sa pediatrics. Handa na siya. Puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. At nakita ko rin ang galit sa kanyang mga mata. Kaibigan ko si Angelica. Kilala niya si Carla. Ang pagsusuri ni Doktora Angelica talagang nakakadurog ng puso. Hindi lang ang sariwang mga pasa. Mula sa video. Mayroon ding lumang mga pilat. Mga marka. Malalim na marka. Marahil ay galing sa sinturon. O matigas na bagay. Sa likod. At hita ni Carla. Ang mga markang iyon tila mga bakas ng matagal ng paghihirap. Tiningnan ako ni Doktora Angelica. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ampersand quote, Jose, ampersand quote, sabi niya. Ampersand quote, matagal na itong nangyayari. Hindi lang ito basta-basta. Ito ay sadyang pagpapahirap, ampersand quote, tumigil siya. Huminga ng malalim. Ampersand quote, malamang ay nangyayari ito nang hindi bababa sa ilang buwan. Kung hindi man taon, ampersand quote. Ang kanyang mga salita ay parang suntok. Direkta sa aking dibdib. Buwan. O taon. Paano nangyari ito? Bakit hindi ko nakita? Bakit hindi ko alam? Si Carla nakaupo sa higaan ng ospital. Nakasuot ng malaking hospital gown. Tumingin siya sa amin ni Doktora Angelica. Ang kanyang mga mata. Puno pa rin ng takot. Ngunit may bahid ng pagtitiwala. Sa kanyang mahina. At takot na boses. Mahinahon siyang nagkwento. Ampersand quote, sabi po ni Tita Stella, ampersand apos, pag nagsabi ako sasabihin daw nila na imbento lang ako, ampersand quote, huminga siya ng malalim. Ampersand quote, kasi bali-bali daw po ako, ampersand quote. Mga salitang iyon nakadurog ng kaluluwa. Ang isang bata. Ang isang inosenteng bata. Pinaniwala na siya ay baliw. Dahil lang sa pagsasabi ng totoo. Humabulgol ang luha. Sa kanyang pisngi. Habang patuloy siyang nagsalita. Ampersand quote, at sabi po ni Mama, iiwan niyo po kami kung malalaman niyo na problema po ako, ampersand quote, pinahid niya ang luha.
Ampersand quote, kaya po umiiyak lang ako pag mag-isa, ampersand quote. At sa detalyadong medical report ni Dr. Angelica. Mga ebidensya na sapat na. Para maging matibay ang aming kaso. Alam kong may mas malalim pa siyang hinahanap. Sinabi niya sa akin. Isang gabi. Matapos ang isang mahabang araw sa korte. Ampersand quote, Jose, may nararamdaman akong may iba pa. Higit pa sa pag-abuso. Hindi lang ito tungkol kay Carla. May mas malalim na ugat, ampersand quote, kalmado ang kanyang boses. Ngunit may matinding determinasyon. Nagpunta siya. Sa mas malalim na investigasyon. Sa mga record ng pera. Ng pamilya Alcantara. Ito ang bahagi na hindi ko masyadong pinapansin noon. Dahil abala ako sa ospital. At sa pag-aalala kay Carla. Natuklasan ni Elena. Ang isang komplikadong network. Ng mga maling gawain. Sa pinansyal. Si Don Ricardo. At si Herbert Alcantara. Nagawa nilang magbulsa. Ng milyon-milyong piso. Mula sa kanilang kumpanya ng konstruksyon. Ginagamit nila. Ang mga shell companies. At mga fraudulent contracts. Mga kontratang may panloloko. Para maitago ang kanilang mga transaksyon. Ang mas masakit. At mas nakakagulat. Ay si Marivic. Lumabas na. Alam niya pala ang lahat ng ito. Sa loob ng maraming taon. Ginagamit niya. Ang malaking bahagi. Ng aming pinagsamang pera. Maaaring umabot ito sa 10 milyong piso. 10 milyong piso. Para lang takpan. Ang mga ampersand quote, butas ampersand quote sa kanilang pinansyal. Ginawa niya ito. Para sa patuloy na pagtanggap. At suporta. Mula sa kanyang pamilya. Para sa kanya. Ang tawag niya dito. Ay ampersand quote, pagtulong sa pamilya, ampersand quote, ngunit para sa akin. Iyon ay pagiging kasabwat. Sa pandaraya. At pang-aabuso. Ang pagtuklas na ito. Ay parang isa pang sampal. Isang mas malalim. Mas malamig na sampal. Hindi lang sa pisikal. Kundi sa aking kaluluwa. Sumabog ang iskandalo. Sa lokal na media. Ang mga balita. Ay kumalat. Ampersand quote, prestihiyosong pamilya ng negosyante at anak. Nasasangkot sa pag-abuso sa bata at pagsasamantala sa pondo, ampersand quote, malaki. Ang reaksyon ng publiko. Ang mga Alcantara. Na dati ay hinahangaan. Ngayon ay pinandidirian. Si Don Ricardo. Napilitan siyang magbitiw. Mula sa board of directors. Ng kanilang kumpanya. At ang kumpanya ni Herbert. Nahaharap na ngayon. Sa proseso ng pagkabangkarote. Ang lahat ng ito. Ay nagbunyag. Sa tunay na pagkatao. Ng pamilya Alcantara. Hindi lang sila mga umaabuso. Kundi mga individual din na may katiwalian. Na ginamit. Ang kanilang posisyon. At kapangyarihan. Para takpan. Ang kanilang mga krimen. Ang pagbubunyag. Tungkol sa pinansyal na katiwalian na ito. Ay higit pa. Sa orihinal na kaso ng pag-abuso. Kinumpirma nito. Ang aking pinakamasamang takot. Tungkol kay Marivic. Hindi lang iyon. Pagiging bulag na tapat. Sa kanyang pamilya. Kundi aktibo siyang kasama. Sa katiwalian. At pang-aabuso. Ginagamit niya. Ang aming kasal. Bilang isang kalasad. Naramdaman ko. Ang isang malalim. Malamig na pagtataksil. Ito ang nagpatunay sa akin. Na ang Marivic na kilala ko noon. Ay wala na. Nawala. Ang personal kong pagkawala. Ay nagpatatag. Sa aking determinasyon. Upang makamit ang ganap na katarungan. Hindi lang para kay Carla. Kundi para sirain. Ang buong web ng mga kasinungalingan. At kalupitan. Hindi lang sila. Nagdulot ng sakit. Kundi sinira din nila. Ang lahat. Na pinaniniwalaan kong totoo. Ang laban na ito. Naging mas malalim. Mas personal. Kaya ko ito. Para kay Carla. At para sa aming hinaharap. Ang hatol.
Iyon ang huling salita. Sa laban para kay Carla. Sa korte. Ang detalyadong medical report ni Dr. Angelica. Ito ang nagpatunay. Ang mga marka. Ang mga pilat. Ang lumang sakit. At ang video ni Mang Tonyo. Ang ebidensya. Ay hindi matututulan. Malinaw na. Nakakatakot. Ang hukom. Hindi lang niya ibinigay sa akin. Ang ganap at eksklusibong kustodiya kay Carla. Hindi na lang iyon. Kundi tinanggal din niya. Ang lahat ng karapatan. Ni Marivic. Para makipagkita. Sa aming anak. Nang walang supervision. Sa loob ng 2 taon. Kailangan daw niyang kumpletuhin. Ang mandatory psychiatric therapy. Bago pa man. Maaring pag-usapan. Ang anumang pagbisita. Na may supervision. Nakinig ako. Sa bawat salita. Ng hukom. May nararamdaman akong vindication. Ngunit kasama noon. Ang matinding lungkot. Hindi lang iyon. Pati na rin ang mga Alcantara. Si Stella. Si Lito. Si Herbert. At si Don Ricardo. Maging si Donna Consuelo. Dahil sa kanyang pananahimik. Sa kanyang pagiging pasibo. Sa video. Lahat sila. Ay humarap. Sa mga kasong kriminal. Para sa child abuse. Nakatanggap sila ng suspended prison sentences. Hindi sila nakulong. Agad. Ngunit ang kanilang pangalan. Ay nabahiran. Higit pa rito. Ang mga katiwalian nila sa pinansyal. Ay nabunyag ng lubusan. Nawala ang kanilang posisyon sa lipunan. Nawala ang kanilang reputasyon. Nawala ang kanilang mga ari-arian. Ang kumpanya ng konstruksyon ni Don Ricardo. Tuluyan ng bumagsak. Bangkarote. Para silang isang malaking puno. Na unti-unting namatay. Dahil sa mga ugat na bulok. Mula sa pagiging prestihiyosong pamilya. Ngayon, sila ay tinuturing na salot sa mataas na lipunan ng Maynila. Isang kahihiyan. Sa kanilang mga dating kasamahan. Hindi ito ang uri ng revenge. Na gusto ko. Ngunit ito ang bunga. Ng kanilang mga ginawa. Si Marivic. Siya rin. Ay humarap sa kanyang sariling laban. Legal. Dahil sa kanyang pagiging kasabwat. Sa pandaraya sa pinansyal. Hindi siya nakulong. Para sa pang-aabuso. Ngunit nawala sa kanya. Ang bahagi ng aming pinagsamang ari-arian. Na kanyang ibinulsa. Naranasan niya rin. Ang malalaking gastos. Sa legal na usapin. Tiningnan ko siya. Sa huling araw ng pagdinig. Mukha siyang talunan. Lugmok. Ngunit hindi ko naramdaman. Ang pagtatagumpay. Kundi isang malalim na pakiramdam. Nang pagkawala. Ang babaeng pinakasalan ko. Ay wala na. Ang taong iyon. Na sinira ng pagmamataas. Ng katakaman. Ay hindi ko nakilala. Isang estranghero. Nanalo ako. Sa legal na laban. Ngunit may nararamdaman akong malalim na kawalan. Ang pamilyang pinilit kong buuin. Ay nawasak. Walang pag-asang maibabalik. Natiyak ko ang kaligtasan ni Carla. Ngunit ang kanyang pagiging inosente. Ang kanyang sigla. Mula sa nakaraan. Ay naglaho na. Hindi na maibabalik. Ang bigat. Ng bawat desisyon. Na aking ginawa. Kahit na kinakailangan. Ay nag-iwan ng marka. Sa akin. Ang paglaban para kay Carla. Ay tama. Alam ko yon. Ngunit ang bawat hakbang. Ay may kaakibat na bigat. Isang bigat na aking dadalhin. Habang buhay. Maraming gabi akong nagising. Iniisip. Kung tama ba ang lahat ng desisyon ko. Ang paglaban para kay Carla. Ay tama. Ngunit ang bawat hakbang. Ay may kaakibat na bigat. Kung kayo ay naririto pa rin. Nakikinig sa aking kwento. Baka makaramdam kayo. Ng kaunting pag-unawa. Gusto ko lang malaman. Na may kasama pa rin ako. Sa paglalakbay na ito.
Kung ganoon, isang simpleng ampersand quote, isa ampersand quote, sa comment, ang halaga ng aking ampersand quote, tagumpay ampersand quote, ay malalim at masakit. Isang sirang kasal, isang wasak na pamilya, at isang bahagi ko na nagbago habang buhay. Ngayon, nabatid ko na ang tunay na kaligayahan ay hindi sa malalaking tagumpay, kundi sa mga maliliit na gawa ng pagmamahal, araw-araw, sa pagbuo muli ng tiwala. Kay Carla, patuloy pa rin ako sa pagtatrabaho bilang doktor. Ngunit ang aking mga prioridad ay lubusang nagbago. Ang aking pagmumuni-muni ay malinaw. Ampersand quote, hindi pala ang pagiging matagumpay sa hukuman ang pinakamahalaga, ampersand quote, bulong ko sa sarili. Ampersand quote, kundi ang paghilom ng sugat sa puso ng aking anak at sa puso ko rin, ampersand quote. Unti-unti, kami ay naghihilom. Magkasama. Bilang isang ama at isang anak. Ito ang aming bagong simula. Puno ng pag-asa. Ngunit may bitbit pa rin na mga bakas ng nakaraan. Ang paglipas ng panahon. Ito ay tila isang malaking ilog. Dahan-dahan itong umaagos. Nagdadala ng mga bagong karanasan. Ngunit nag-iwan din ng mga anino ng kahapon sa mga buwang lumipas. Matapos ang hatol, mayroon kaming mga balita mula kay Abogada Elena. Hindi ko ito hinahanap. Ngunit dumarating ito sa mga tawag, sa mga email, nagbibigay ng update tungkol sa kapalaran ng pamilya Alcantara at ni Marivic. Ang mga ari-arian ni Don Ricardo, iyong malaking mansyon, ang kanilang mga negosyo, lahat ay inilalagay sa subasta para mabayaran ang kanilang mga utang at ang mga gastos sa legal na laban, ang dating simbolo ng kanilang kapangyarihan, ng kanilang pagmamataas. Ngayon ay nagiging isang piraso ng papel na may presyo, isang bagay na maaaring bilhin ng iba. Ang pagbagsak ng isang ampersand quote, imperyo, ampersand quote, ay hindi pala gaano kaganda gaya ng inakala ko. Si Stella at si Lito, lumipat sila sa ibang lungsod. Hindi na sila nakakaramdam ng kapanatagan sa kanilang dating lipunan. Sa Maynila, ang video ni Mang Tonyo, ang video na pinagtawanan ng marami, ay kumalat sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga kakilala, sa kanilang mga bilog. Ang mga dating yumayapos sa kanila, ngayon ay umiiwas sa kanila. Para silang itinakwil sa kanilang lipunan. Para silang may sakit na ayaw nilang lumapit. Ang kumpanya ng konstruksyon ni Herbert tuluyan ng bumagsak. Walang naiwan. Isang malaking gulo ng mga utang at mga pangako na hindi natupad. Narinig ko ang lahat ng ito mula kay Elena. Ang aking reaksyon ay isang tahimik na pagtanggap. Hindi ako nagbunyi. Hindi ako nagdiwang. Hindi ko naramdaman ang kagalakan ng isang nagtagumpay. Wala akong naramdaman, kundi isang uri ng pagkakahiwalay. Mula sa lahat ng iyon, parang ang mga bagay na iyon ay nangyari sa ibang tao, sa ibang buhay. Minsan, nagpapadala si Marivic ng mga sulat, punong-puno ng mga luha at mga salitang humihingi ng tawad, mga pagmamakaawa para sa forgiveness. Hindi ko ito binabasa. Iniutos ko kay Elena na itabilang niya sa aming file. Hindi ko nais na basahin ang mga salita niya. Ang bawat salita ay parang isang baling na nagpapagaling. Ngunit sa kasong ito, hindi ako naniniwala sa pagpapagaling na yon para sa akin. Si Marivic, hindi na siya ang aking asawa.
Simula pa ng sandaling iyon, nang inabot niya ang kanyang kamay para saktan si Carla. Iyon ang huling sandali na mayroon kaming koneksyon. Naiintindihan ko na ang kanyang ampersand quote, pagsisisi, ampersand quote, ay marahil mas may kaugnayan sa kanyang nawalang posisyon, sa kanyang nawalang dangal, sa kanyang nawalang kayamanan, kaysa sa tunay na pagsisisi para sa sakit na idinulot niya kay Carla. Ang kanyang mga luha, ang kanyang pagmamakaawa, ay para lang sa kanyang sarili, hindi para sa aming anak. Sa mga tahimik na gabi, nagmumuni-muni ako tungkol sa likas na katangian ng katarungan at ng kinahinatnan. Ang pagbagsak ng pamilya Alcantara ay hindi ang aking ampersand quote, paghihiganti, ampersand quote, hindi ito ang aking plano. Kundi ito ay ang natural na resulta ng kanilang sariling mga gawa, ng kanilang mga bulok na desisyon. Ampersand quote, ang tunay na katarungan, ampersand quote, bulong ko sa sarili. Ampersand quote, hindi pala ito tungkol sa paghihiganti, kundi sa pagbabalik ng balanse. Ang itinanim mo, iyon din ang aanihin mo, ampersand quote, iyon ang lumang kasabihan ng ating mga ninuno. At ngayon, mas malinaw ito sa akin. Nakita ko ang kanilang paghihirap, hindi bilang dahilan para magdiwang, kundi bilang isang malungkot na salamin ng kapangyarihan, ng pagmamataas, ng katakaman, at ng maling pagmamahal sa pamilya. Iyong pagmamahal na bumulag sa kanila. Sa katotohanan, ang mga salita ni Carla, ang kanyang pagiging inosente, ay patuloy na nagpapaalala sa akin kung gaano kasakit ang kanilang pagtataksil. Nabatid ko na ang tunay na kapayapaan para kay Carla at para sa akin ay nangangahulugan ng pagbitaw sa galit at sa pait. Hindi ito nangangahulugang paglimot o pagpapawalang bisa sa kanilang mga ginawa. Ang mga sugat ay mananatili, ngunit hindi na yon ang magdidikta sa aming buhay. Natutunan ko na ang taos-pusong kabutihan ay may halaga lamang kung ito ay protektado ng karunungan at ng lakas. Kung minsan, ang isang matatag, desididong ampersand quote, hindi ampersand quote, ay ang pinakatunay na anyo ng proteksyon. At sa isang kakaibang paraan, iyon ay isang anyo rin ng katarungan, ang kapangyarihan na ginamit ng mga Alcantara ay nawala. Ang kanilang kayamanan ay naglaho. Ngunit ang kapangyarihan na muling itinatayo ko, kasama si Carla, ang kapangyarihan ng pagmamahal, ng tiwala, ng paghilom. Ito ang tunay na kayamanan. Ito ang mananatili. Hindi ako naghahangad ng paghihiganti. Ang gusto ko lang ay kapayapaan para sa aking anak at sa sarili ko. At sa wakas, mayroon na kami nito. Ang mga anino ng kahapon ay naroon pa rin. Ngunit hindi na sila ang nagdidikta sa aming kinabukasan. Ito ang aral ng paglimot. Hindi paglimot sa mga nangyari, kundi paglimot sa galit na sumisira. Isang tahimik na umaga ng Sabado sa aming bagong apartment. Ang sikat ng araw ay sumisilip sa aming kusina. Nandito ako, nakaupo, tahimik na humihigop ng aking kape. Pinagmamasdan ko si Carla. Abiding siya sa kanyang mga disenyo ng bagong model airplane. Ang kanyang mukha ay maliwanag, walang bakas ng takot. Ang tawa niya, ngayon, mas madalas ko nang naririnig. Mas malaya, mas totoo. Ang kanyang mga mata nagniningning sa sigla
Wala na ang matinding takot na dati ay laging naroon. Doon, sa aming bagong apartment. Ang sikat ng araw ay sumisilip. Sa aming kusina. Nandito ako. Nakaupo. Tahimik na humihigop ng aking kape. Pinagmamasdan ko si Carla. Abiding siya sa kanyang mga disenyo ng bagong model airplane. Ang kanyang mukha ay maliwanag. Walang bakas ng takot. Ang tawa niya. Ngayon, mas madalas ko nang naririnig. Mas malaya. Mas totoo. Ang kanyang mga mata. Nagniningning. Sa sigla. Wala na ang matinding takot na dati ay laging naroon. Doon sa sulok ng kanyang pagtingin. Ampersand quote, Papa, ampersand quote, tawag niya. Hindi niya inangat ang ulo mula sa kanyang ginagawa. Ampersand quote, babalik ba talaga sila? Ampersand quote, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig pa rin. Isang maliit na anino ng nakaraan. Tumayo ako. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Inilagay ko ang aking kamay sa kanyang balikat. Ampersand quote, hindi na Carla, ampersand quote, sabi ko. Ang aking boses ay malambing. Ampersand quote, nangako ang hukuman. At kahit subukan pa nila, mayroon tayong abogada Elena. At ang batas na magpoprotekta, ampersand quote. Umiti ako. Ginulo ko ang kanyang buhok. Ampersand quote, ano sa tingin mo ang magiging itsura ng susunod nating treehouse? Mas malaki ba? Mas matibay, ampersand quote, iyon ay isang paraan upang sabihin sa kanya na kami ay muling nagtatayo. Isang bagong pundasyon. Mas matibay. Ang aking isip. Naglakbay. Sa mahabang paglalakbay na aming pinagdaanan. Hindi ko na ikinuwento kay Carla ang lubos na pagbagsak ng pamilya Alcantara. Ang kanilang mansyon na isinubasta. O ang mga sulat ni Marivic na hindi ko binasa. Para sa kanila, iyon ay ang pagbagsak ng isang imperyo, ng pagmamataas, ng kasinungalingan. Ngunit para sa amin ni Carla, iyon ay simula lang ng isang tahimik na buhay. Isang buhay na pinaghirapan. Inaamin ko, mayroon pa ring isang kawalan sa aking buhay. Ang dating ako, ang buhay na binuo ko, kasama si Marivic, ay wala na. Naglaho. Ang malalim na lungkot ay nananatili. Isang bahagi ng aking nakaraan. Ngunit natagpuan ko ang isang malalim na kahulugan sa aking nakuha. Isang anak na nailigtas. Isang koneksyon na pinanday sa apoy. Ampersand quote, ano po ang iniisip nyo? Ampersand quote, tanong ni Carla. Sa wakas, inangat niya ang kanyang ulo. Tumingin sa akin. Umiti ako. Isang malumanay. Medyo malungkot na ngiti. Ampersand quote, iniisip ko. Kung gaano ako kaswerte. Anak, ampersand quote, huminto ako. Tumingin sa kanyang mga mata. Ampersand quote, na mayroon akong tulad mo. At mula ngayon, lagi tayong magkasama. Isang koponan. Kung saan walang sinuman. Ang hahayaan nating saktan. Ang isa ampersand apos, li isa, ampersand quote. Inubos namin ang aming juice. Kinuha namin ang aming mga backpack. At lumabas. Ang araw ng Maynila ay maliwanag. Sa itaas, mayroon kaming buong araw. Para sa amin lang. Isang araw na walang takot. Punong-puno ng kapayapaan. At may katiyakan na ang katarungan ay hindi lang isang salita sa mga aklat ng batas, kundi isang tunay na puwersa. Kapag handa kang lumaban. Para dito, ito ay hindi isang pagtatapos na puno ng pagtatagumpay. Ngunit ito ay isang tahimik,
May pag-asang pagtatapos. May bitbit pa rin. Na mga bakas. Ng laban. Ngunit niyayakap. Ang isang kapayapaan. Na pinaghirapan. Ang tunay na tagumpay. Ay ang di mapaghihiwalay na koneksyon. At ang panibagong pag-asa. Hindi ang pagkatalo. Ng aming mga kaaway. Kundi ang paghilom. Ng aming mga puso. Ang pagtayo muli. Nang magkasama. Mga kaibigan, dito nagtatapos ang bahagi ng aking kwento. Ang paglalakbay. Puno ng pagsubok. Ngunit humantong sa isang tahimik na bukang liwayway. Marami akong natutunan. Sa paglalakbay na ito. At sana ang apos na may naiwan din akong bahagi. Sa inyong puso. Isang saloobin. Isang aral. O isang damdamin. Kung sakaling may nais kayong ibahagi. Isang saloobin. O isang alaala. Nadulot ng aking mga sinabi. Malugod ko itong tatanggapin. Ang pagbabahagi ninyo. Ay parang isang tahimik na pagtapik. Sa balikat. Nagbibigay ng pag-asa. Na hindi ako nag-iisa. Sa mundo. At kung nais niyo pang samahan ako. Sa iba pang mga kwento. Mga kwento ng buhay. Pag-asa. At kahit ng sakit. Kayo ay malugod na iniimbitahan. Sa aming munting tahanan. Ang tahimik na ama. Ang video na ito ay isang katang-isip na kwento na hango sa mga karanasan sa buhay. Hindi ito ginawa upang husgahan ang sinuman, kundi upang maging tahimik na paanyaya sa pagninilay tungkol sa buhay at sa pakikitungo natin sa kapwa. Ang mga tauhan, pangalan, at lugar ay walang kaugnayan sa tunay na buhay at binago upang hindi makapinsala sa kaninuman. Naway makatulong ang kwentong ito upang kahit saglit ay maalala mo ang sarili mong buhay at ang mga mahalaga sa iyo.